Magandang araw sa lahat. Ako si Catalia de la Peña at walang kilalang magulang. Walang permanenteng tirahan pero may master's degree sa pagpili na lalaking mayaman. Nakaupo si Catalia sa isang mamahaling leather couch. Iniikot niya ang wine glass sa kanyang kamay habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Ay, ang boring. Bulong niya sa sarili. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Gwapo, mukhang inosente, pero halatang galing sa pamilya na mayayaman. Hindi ito tulad ng mga sugar daddy na kadalasan niyang nasasalubong sa ganitong lugar. Hindi ito mukhang manyak, kundi parang isang businessman na napadpad lang dito. You're Catalia, right? Tanong nito. Napatas ng kilay si Catalia. Depende, bakit mo ako kilala? I did my research. I need a date for tonight. Wala bang pumayag? Kawawa ka naman. Biro ni Catalia, sabay inom ng kanyang basong alak. Nilabas ni Arthur ang kanyang checkbook. Sinulatan niya ito at nilagay sa mesa upang makita ng babae. Nang tignan ito ni Catalia, muntik na niyang maibuga ang ininom niyang alak. Kalahating milyon ang nakasulat sa tseke. Sino ba naman ang hindi magugulat? For one night. Sabi ng lalaki kahit hindi pa siya nakamove on sa pagkagulat. Napakurap si Catalia. Hindi siya mukhang pera, pero hindi rin siya tanga. Napahigpit ang hawak niya sa wine glass at muling tinignan ng tseke. Ang laki nito para lang sa isang date. Anong klaseng date ba to? Kasama na ba rito ang kaluluwa ko? I just need someone who can play a role tonight. I need someone beautiful, confident, and manipulative kung kinakailangan. Manipulative? Wow, mukhang kilala mo nga ako ah. Pero hindi ako basta sumasama kung kani-kanino. Lalo na sa lalaking, hindi man lang na-turn on sa akin. Usually, sa ganitong parte pa lang ng gabi, nanginginig na sa harap ko ang mga lalaki. That's exactly why I picked you. Hindi ako nandito para manligaw. Hindi ako attracted sa'yo in that way. You're beautiful, yes, but I'm not here to be another idiot falling for your charm. I need your skills, not your body. Napatras si Catalia. Hindi niya alam kung maiinsulto siya o mapapahanga sa prangkang sagot nito. Sanay siyang hinahabol at pinagpapantasyahan, pero ngayon ay para siyang na-reject. First time akong tinanggihan ng hindi pa ako nagsisimulang mang-akit. Impressive. Paano mo nalaman ang mga ginagawa ko? Are you stalking me? Narinig lang ni Catalia ang mahina ngunit mayabang na tawa ni Arthur. Hindi ito nagmamadali sa pagsagot. Para bang sinasadyang paglaruan ang kanyang curiosity. Hindi kita kailangang i-stalk. May mga tao ako nagtrabaho para sa akin. Kilala kita, Catalia. Alam ko kung paano mo pinaikot ang ilang mayayaman lalaki. Kung paano ka nakakatakas bago pa sila maghinala. Alam ko rin na hindi ka nagkakamali sa pagpili ng target mo. Maliban na lang, siguro ngayong gabi. Napangiwi si Catalia. Hindi siya sanay na siyang binabasa. Siya ang pinag-aaralan. Mas madalas kasi, siya ang gumagawa nito sa iba. Ano bang meron sa gabing to? Sino ka ba talaga? Lumapit si Arthur at bahagyang yumuko para magsalita sa kanyang tainga. Just call me Arthur. And tonight, you're going to pretend you're madly in love with me. In front of my enemies. Napatawa si Catalia. Halatang aliw na aliw siya sa sitwasyon. At gusto mong maging leading lady mo ko? How flattering! Umupo si Catalia na mas maayos. Iniayos ang slit ng kanyang dress at pinagmasdan si Arthur mula ulo hanggang paa. Hindi ito mukhang desperado. Pero may dalang urgency sa mga kilos nito na parang may tinatago. Fine, I will bite. Pero kung magsisinungaling ako buong gabi, kailangan ko malaman ng script. Anong kwento natin? Ilang buwan na tayo magjowa? Bakit ako? They know you, or at least, they know of you. Isang socialite na hindi kayang ikontrol. Perfect cover. They won't suspect I'm hiding something if I'm with someone as unpredictable as you. Tumigil si Catalia saglit. Muli niyang sinulyapan ng tseke. One night. If I found out you're playing me too, kalahating milyon na magiging pamasahe mo papuntang impyerno.
Tumayo si Catalia at marahang nilagay ang kanyang wine glass sa mesa. Hindi pa rin mapigilan ni Catalia ang pagtingin sa tseke na nakatago sa kanyang clutch bag. $500,000. Kung ganito palagi, baka pwede na siya makabili ng bahay bago pa siya gumraduate. Sa loob ng itim na luxury car na may tinted windows, tahimik lang si Arthur habang bumabiyahe sila patungo sa venue. Sinadyang ipakita ni Catalia ang slit ng kanyang dress habang sinisipat si Arthur. So, wala man lang, "Hi, you look so stunning tonight," o "Thanks for saving my ass." Hindi sumagot ng lalaki. Wow! Ang exciting mo kausap ah. Feeling ko ako yung driver tapos ikaw yung pasahero na ayaw makipagkwentuhan. You're not here for compliments. You're here to act. Napairap si Catalia. Sa dami ng lalaki nagbayad para lang makaupo sa tabi ko, ikaw pa lang ang walang balak hiligin. Insulto ba to o kakaibang strategy? Siguro pareho. May sense of humor din pala ang robot. Ngumisi si Catalia, ngunit ang ngiti ni Arthur ay manipis lang at bumalik agad sa pagiging tahimik. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang hotel. Napakunutan noon ni Catalia. Napatingin siya kay Arthur pero gaya ng inaasahan niya, wala itong ibinigay na kahit anong clue kung anong meron sa loob. Okay, Arthur. Anya, ibinaba ang isang paa sa sasakyan. Kung ibebenta mo talaga ako sa black market, ngayon ang chance mo magsabi. Hindi ito nag-react, bagkus ay bumaba rin at lumapit sa kanya. Just follow my lead. Nagkibit-balikat na lang si Catalia at sumunod. Arthur! Sigaw ng isang middle-aged woman na halatang may foreign blood. Agad lumapit si Arthur at hinawakan si Catalia sa baywang. Isang bagay na ikinataas ang kilay ni Catalia. Ma'am, maikling bati ni Arthur. Napansin agad ng babae ang kasama nito. And who is this lovely lady? Lalo nagtaas ang kilay si Catalia. This is Catalia, my fiancé. Muntik nang maubos sa gulat si Catalia pero nang mapansin niyang halos lahat ng bisita ay nakatingin na sa kanila, agad niyang na-realize na trap ito. Oh, hi po. Nakangiti na bati ni Catalia, sabay kabit ng braso kay Arthur. Surprise! Nakita niyang bahagyang kumunat ang noo ni Arthur sa naging reaksyon niya pero hindi nagsalita. Oh, Arthur, you never told me already proposed and such a beautiful girl too. Komento ng ginang. Napatingin si Catalia kay Arthur. Ang lalaki nagdala sa kanya sa event na ito. Nag-propose in public at ngayon ay mukhang wala pa ring balak ipaliwanag kung anong katarantaduhan na napasok niya. Akala ba niya ay date lang at magnobyo lang sila? Bakit naging fiancé agad? Totoo ba ang sinabi nito sa kanya kanina o niloloko lang siya nito? Nanatili ang plastic ng ngiti ni Catalia pero sa loob-loob niya ay gusto na niya suntukin si Arthur sa mukha. Arthur, babe, hindi mo ba sasabihin sa akin kung kailan ka nag-propose? Parang na-amnesia yata ako. Nagpalitan ng matatalim na tingin sina Arthur at Catalia. Pero napalitan nitong ngumiti na lalo pang lumapit ang ina ng lalaki. Remember yung beach trip natin sa Palawan, nung gabi na kumakain tayo sa tabing dagat? Lumod ako at inabot ko yung singsing. Halos mapanganga si Catalia sa bilis mag-improvise na lalaki. Pero sanay din naman siya sa mga ganitong laro, kaya agad siyang sumabay. Oo nga pala. Grabe yung iyak ko no, buti na lang waterproof mascara ko nun. Kundi mukha akong multo sa pictures natin. Napatawa mga taong nakapaligid, kabilang ng ina ni Arthur. Naramdaman ni Catalia ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang bewang, tila babala na huwag sobrahan ng kwento. I knew it. Sabi ko na nga ba, secretive ka talaga anak. I'm so glad you found someone special. Ani ng ginang. By the way, Catalia, kailan kayo unang nakakilala ni Arthur? Tanong ulit ng ginang. Napalunok si Catalia at mabilis nag-isip. Actually po, aksidente lang. Nagkasalubong kami sa isang coffee shop. Tinapon ko sa kanya yung iced coffee ko kasi akala ko magnanakaw siya. Muling napuno ng tawanan ng mesa. Sobrang memorable talaga yung araw na yun. Hanggang ngayon, may peklat pa ako sa dibdib.
Kunwari hinampas si Catalia ang braso nito ng pabiro, pero madiin ang tingin niya rito na para nagbabanta. Oh, kayo talaga nakakakilig. Anyway, Arthur, maraming bisita naghihintay bumati sa inyo. Enjoy the night, dear. Nang makalayo ng ina nito, agad hinila ni Catalia si Arthur sa tabi at malayo sa pandinig ng iba. Fiancé agad? Ang sabi mo, fake girlfriend lang for one night. Ano to? Pagkatapos ngayong gabi, malalaman nilang nag-back out ang bride. Nararamdaman ni Catalia ang pagbilis ng tibok ng puso niya habang naghihintay ng sagot mula kay Arthur. Tahimik lang ito at kalmado. Pero sa mga mata nito'y marami itong lihim na hindi pa handang ilabas. Kung sinabi ko agad ang totoong plano ko, sigurado kong tatanggihan mo. Napakurap si Catalia. At bakit naman? Dahil mas malaki ang nakataya dito kaysa sa inaakala mo. Hindi lang simpleng pagpapanggap to. You're not here to play fiancé, Catalia. Nandito ka dahil kailangan kitang iligtas mula sa sarili mong kapahamakan. Napangisi si Catalia. Bagamat sa loob-loob niya ay kumakabog ang dibdib sa kaba at intriga. Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng kapahamakan ang sinasabi mo? You're a target. Matagal nang may nagmamasid sa'yo. Hinahanap ka nila dahil isa kang heiress na matagal nang nawawala. Heiress? Ako? Diyos ko naman, Arthur. Mahilig ako sa Chanel at Dior, pero hindi ko pinangarap maging bida sa pocketbook. Your real surname is Morio. Your family owned vast properties and rare collections ng mga mamahaling art pieces. Pero namatay ang pamilya mo isang plane crash. Ang alam nila, patay ka rin. Pero ngayon, may nagdududa at nagsimula na sila maghukay. Unti-unting namutla si Catalia. Lumunok siya bago nagsalita. Tila pinipilit maintindihan ang mga pangyayari. Paano hindi ko alam ang tungkol dito? At bakit mo alam lahat ng yan? Your family lawyer was my uncle. He made sure na may tago ka niya na maayos. Binura ang mga dokumento, binago ang pangalan mo. Pero bago siya mamatay, hinanap niya ako para ipagkatiwala ka. At bakit ako dapat maniwala sa'yo? Hindi mo kailangang maniwala agad. Kaya ako ginagamit tong engagement na to para masigurong walang magdududang buhay ka pa. Lalong hindi sila mag-iisip na ikaw ang nawawalang Morio heiress dahil nakatago ka sa imahe kung ano ka ngayon. Huminga na malalim si Catalia. Nabubuo ng isang plano sa isip niya. Imbes na maging sunod-sunuran sa lalaki, siya naman ngayon ang gagamit dito. Kung totoo nga ang sinabi ni Arthur, oras na para kontrolin niya ang sitwasyon. Kung ganun, Arthur, simulan na natin ang palabas. Pero kailangan ko malaman lahat ng detalye. Anong una nilang hahabulin? Sino ang kalaban natin? Hindi ko pa matukoy kung sino mismo nasa likod nito. Pero ang unang target nila ay ang pintura ni Vermeer na matagal nang nawawala. Isa yun sa pinakamahalagang piraso ng koleksyon ng minanan mo. Napalunok si Catalia. Narinig na niya dati ang tungkol sa nawawalang masterpiece na iyon. Nasa headlines ito ng mga international newspapers bilang isa sa mga pinakamalaking art high sa kasaysayan. At ngayon lang niya nalaman na may kaugnayan siya dito. So, ginagamit mo ko bilang pain? No, ginagamit ko ang engagement para protektahan ka habang inaalam ko kung sino totoong kalaban natin. Pero yes, indirectly, ikaw ang susi para lumantad sila. At kapag natapos na to, akin lahat ang yaman? It was yours to begin with. Humakbang si Catalia palapit kay Arthur, sabay hawak sa kwelyo nito para bumulong. Pero kung sakaling maisipan mo kong lokohin, hindi lang impyernong aabutin mo sa akin. Sisiguraduhin kong pati kaluluwa mo, hindi makakatakas. Lumuwag ang pagkakahawak niya rito at muling kumapit ng buong lambing sa braso ni Arthur. Bumalik sila sa mga taong naghihintay na makita ang perpektong palabas nila. Ordinaryong araw lamang sa campus. Busy ang mga estudyante sa kanilang mga gawain. At hindi talaga mawawala doon ang usap-usapan at isang pangalan ang lagi nilang pinag-uusapan sa buong araw. Hay nako, ayan na naman si Catalia. Kanina pa kami nag-uusap ng mga kaklase kung sino na naman kaya susundo sa kanya ngayon. Bulong ng isang babaeng naka-uniform habang pasimpleng sumisilip sa may gate ng campus. Sigurado ako, matanda na naman yan. Alam mo naman, may taste si Catalia sa bulsa, hindi sa mukha. Sabat ng isa pang kaibigan na may hawak pang milk tea.
Napailing ang isa sa kanila. Oo, pero aminin mo, kahit anong itsura ng mga yon, parang hindi pa rin siya naapektuhan. Ngunit ang biglang huminto ang isang itim na Bentley, na tahimik ang paligid. Maging ang guard na kanina'y matamlay sa pag-scan ng ID ay napaangat ang tingin. Ang sasakyan ay hindi ordinaryo. Makinis ito, makintab, at halatang mayaman na may-ari. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Ano to? Bagong modelo ba o artista? Tanong ng isa sa mga estudyanteng nakamasid. Lumapit sa pintuan ng lalaki at binuksan ito pagkatapos ay nilahad ang kamay sa kung sinong tao ang bababa sa mamahaling kotse. Lumabas si Catalia. Suot ang long-sleeve silk blouse at pencil skirt na simple lang pero halatang mamahalin. Nakatakip ang malalaking shade sa mga mata niya pero ramdam mo pa rin ang aura niya. Good afternoon, darling. Sambit ng lalaki kasabay ng halik sa pisngin nito. Natahimik ang buong paligid. Ang mga estudyanteng kanina'y nagbibiruan ay tila biglang nawala ng boses. Did you see that? Hindi siya matanda. Hindi siya mukhang politician. Ang pogi! Halos pasigaw na bulalas ng isa. At saka parang hindi lang siya pogi. Mayaman din yun. Tignan mo yung relo. Limited edition na, Patek Philippe yan. Dagdag ng isang lalaking estudyante. Ngunit hindi na sila pinansin ni Catalia. Marahang kinawayan ng dalaga ang mga nakamasid at tumuloy sa loob ng university building kasama ang lalaki. Pagdating nila sa hallway ng Arts and Literature Department, agad silang napansin ng mga professor. Catalia, akala ko'y busy ka sa project mo. Sino kasama mo? Usisa ng isa sa mga guro na hindi maitago ang pagkatitig sa lalaki. Siya po si Arthur, fiancé ko po. Mahinang tugon ni Catalia. Halos mabitawan ng guro ang hawak na folder. Fiancé? Aba. Ngumiti lamang si Arthur at bahagyang yumuko. Magandang hapon po. Pasensya na kung nakagulo kami. Pababa ng hagdan sina Catalia at Arthur nang biglang lumitaw si Thomas. Isang kaklase ni Catalia na kilala sa pagiging walang preno ang bibig. Uy, Catalia! Grabe naman yan. Fiancé agad. Ang saya mo ah. Dati puro mukhang tinamaan ng menopause ang kasama mo. Ngayon, mukhang Calvin Klein model. Napailing si Arthur at natawa naman si Catalia. Huwag kang ang epal, Thomas. Masisirang imahinasyon ng mga tao sa akin kapag ikaw nagkukwento eh. Ngunit hindi natinag si Thomas. Seryoso te, I'm happy for you. Pero teka lang ha. Bigla itong tumitig kay Arthur na para bang may napansin. Wait a minute. Parang nakita na kita sa isang article sa Forbes ah. Arthur Santiago? Yung businessman na super private pero may hawak na ilang art gallery sa Europe. Agad na napalingon si Catalia. Art galleries? Ngumiti si Arthur. Minsan lang, side business. Wow, side business raw! Singit ni Thomas. Ako nga kahit kape sa 7-Eleven pinag-iipunan pa. Lumapit si Professor Celestina at bitbit nito ang clipboard. Oh, Catalia! Sambit nito sabay titig kay Arthur. Napakaswerte mo naman at isang ginoong iyong napili. Hindi tulad ng mga dati mong kasama. Napangiti si Catalia, ngunit ramdam niya ang bahagyang panginginig sa boses ng propesora. At ikaw naman ginoo? Arthur Santiago po. Magalang na sagot ni Arthur. Arthur Santiago. Ulit ni Celestina at tila sinisiyasat ang bawat letra ng pangalan nito. Napaka-interesting. Bago pa makapagsalita si Arthur, ay inabot ni Celestina ang kamay ni Catalia at marahang pinisil ito. Catalia, sana'y manatili kang ligtas. Hindi mo alam kung sinong tunay mong kaaway. Napatingin si Catalia sa babae at bahagyang napakunot ang noo. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala, basta't mag-ingat ka. Hindi lahat ng ngiti ay may dalang kabutihan. Minsan, ang ngiting yun ay hudyat ang pagguho ng lahat. Pagkalayo ni Celestina, nagsalita si Arthur sa mababang tinig. She's dangerous. Si Professor Celestina? Come on, she's just my uptight prof. No, she was once one of the Morius private historians. Isa sa mga taong pinagkatiwalaan ng pamilya mo para sa mga koleksyon. Pero nang mamatay ang pamilya mo, siya ang isa sa mga unang nagsimula ng mga hakbang para questionin ang legalidad ng mga ari-arian. May kasaysayan siyang gusto siyang pumalit. Biglang lumamig ang paligid sa pakiramdam ni Catalia.
Wait, you're telling me? Yes, she wants you dead, Catalia. And she might be closer than you think. Napahawak si Catalia sa dibdib niya dahil sa gulat. Isang taong araw-araw niya nakikita, nirerespeto at binabati sa hallway ay ang taong nais siyang mawala sa mundo. Ngumisi si Catalia habang humawak sa bisig ni Arthur. Kung giyerang gusto niya, edi bibigyan natin siya ng palabas na hindi niya makakalimutan. Isang linggo matapos ang insidente sa campus, nagpasya si Arthur na ilayo muna si Catalia sa mata ng publiko. May susunod silang lead, at iyon ay matatagpuan sa isang lumang mansyon sa Tagaytay na matagal nang tinuturing na abandonado. Sigurado ka bang dito tayo pupunta? Tanong ni Catalia habang nakatingin sa harap ng isang napakalawak na gate na may kalawang na ang gilid. Parang hindi ito bahay ng isang mayaman, Arthur. Parang haunted house na nirerentahan para sa Halloween party. Dito tinago ng tiyuhin ko ang mga dokumento at kasulatan ng pamilya ninyo. Wala nang ibang mas ligtas pa rito. Pagkapasok nila sa loob, sinalubong sila ng matandang lalaki na may suot na tattered cardigan at sandalyas na parang hindi pa napapalitan mula noong panahon ni Aguinaldo. May suot itong salamin na madalas dumausdo sa dulo ng ilong. Ay! Bulalas si Catalia. Sino siya? Yung hermit na tagabantay ng ginto? Ngumiti si Arthur. Hindi. Siya si Mang Hilario. Kaibigan na yumaong abogado ng pamilya mo. Isa siya sa mga natitirang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng mga magulang mo. Tumango si Mang Hilario. Ah, Catalia, ikaw nga. Ikaw ang anak ni Don Emilio at Doña Marcela. Ang mga mata mo, kapareho ng iyong ina. Napahinto si Catalia dahil sa biglaang bugso ng emosyon. May bahagi sa kanyang damdamin na hindi handa sa ganitong klaseng pagbati. Isang alaala ng isang pamilyang hindi niya kailanman naalala. Pasok kayo, iha. May dapat kayong makita. Pagpasok sa loob, bumungad ang lumang silid-aklatan. Sa gilid ng silid ay may mesa kung saan nakalatag ang ilang papel at larawan. Eto, sabi ni Mang Hilario at inabot ang isang brown envelope. Ito ang tunay mong birth certificate, ang will ng iyong ama at ang listahan ng mga kaaway ng pamilya niyo. Napakunutan noon ni Catalia. Wait lang, may official list talaga ng kaaway? Tumango si Mang Hilario. Bilang na bilang, mga taong gustong maagaw ang kayamanan ng mga moryo. Isa sa mga pangalan dyan ay si Celestina Ramirez. Hindi na ako nagulat. Sambit ni Arthur. Pero hindi lang siya. Dagdag ni Mang Hilario at may kinuha pang isa pang dokumento mula sa lumang drawer. May isa pang mas mapanganib. Ang pangalan niya ay Ramon Castillo, half-brother ng iyong ama. Nagtago siya sa ibang bansa matapos malugi ang negosyo niya. Noon pa man, gusto na niyang mapasakamay ang koleksyon ng pamilya ninyo, lalo na ang Vermeer. Nagkatinginan si Catalia at Arthur. Napabuntong hininga si Catalia. So basically, I'm the prize in a very high-end scavenger hunt with killers? Exactly. Ani Arthur. Ang saya! Tugon ni Catalia na may sarkasmo. Mula sa mga matandang sugar daddy sa university, ngayon killers ng kaharap ko, ang taas ng career progression ko. Biglang tumunog ang security alarm ng mansyon. Mabilis na tumingin si Arthur sa control panel. May pumasok sa perimeter. Lumabas si Catalia ng silid-aklatan. Hawak ang isang lumang payong na parang gagamitin niya bilang sandata. Dito muna kayo ni Mang Hilario. Ako nang bahala sa labas. Agad na lumabas si Arthur sa bakuran ng lumang mansyon. Mabilis ang kilos niya. Parang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. 3 anino ang gumalaw mula sa likod ng mga puno. Damn it! Bulong ni Arthur at unti-unting hinugot ang baril na nakatago sa ilalim ng coat niya. They found us faster than expected. Sa loob ng bahay, hawak pa rin ni Catalia ang payong na mukhang magigiba sa unang hampas. Napalingon siya kay Mang Hilario. Ano bang meron dito, Mang Hilario? Akala ko ba safe house to? Safe naman, iha. Mga 20 years ago. Sagot ng matanda habang nagtatago sa likod ng lumang bookshelf. Ay, Diyos ko. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi pa ako graduate. Hindi ko pa natitikman yung sinigang sa Tagaytay Highlands.
Maya-maya pa'y narinig na nila ang ilang putok ng baril mula sa labas. Ngunit bago pa man makalabas si Catalia ng silid, biglang bumukas ang pinto. Nakataas ng payong niya at handa na sanang isaksa kung sino man ang pumasok. Pero agad siyang napahinto nang makita si Arthur na duguan ng isang braso. Arthur! Sigaw niya at agad niya itong nilapitan. I'm fine. Ani Arthur, bagamat halata sa mukha niya ang sakit. But we need to go, now. Hindi kita iiwan ng ganyan na braso mo. I said I'm fine, pero kung gusto mo akong tulungan, drive. Napakunutan noon ni Catalia. Ako pa ang magdadrive? Yes, kasi kung hindi, baka mamatay tayong pareho. Pagkabukas ng gate, sumakay agad sila ng kotse at umalis. Huminto ang kotse dahil traffic at tuluyan na papikit na mga mata si Arthur dahil sa pagod at sa panghihina. Napahawak si Catalia sa kamay nito. Hoy Arthur! Don't you dare die on me, okay? Hindi pa kita sinisigawan ng bonggang-bongga. Hindi pa kita sinusumbatan ng lahat ng kaibangan mo. Hindi sumagot si Arthur. Tahimik lamang itong nakapikit. Ngunit kahit ganoon, bagyang kumalman damdamin ni Catalia. Umaga na. Tahimik ang paligid ng maaliwalas sa klinik kung saan pansamantalang inilagak si Arthur. Nakayuko si Catalia habang hawak ang isang mangkok ng sopas na siya mismo nagpakulo matapos makiusap sa matandang cook ng klinik. Nasa tabi rin niya ang maliit na first aid kit. Gutom ka na siguro. Mahina niyang bulong habang hinihipa ng mainit na sabaw. Sabi ni Doc, kailangan mong kumain para lumakas ka agad. Hindi ako nurse, pero marunong akong magpakain ng stubborn patient. Ngunit sa kabila ng iniisip niyan tulog pa si Arthur, bigla ito nagsalita. Ang daming effort, Miss De La Peña. Nanlaki ang mga mata ni Catalia. Halos mabitawan niya mangkok. Ay, leche! Gising ka na pala? Gising ako buong oras. Hindi ko akalaing kaya mong mag-alaga. Akala ko, expert ka lang sa pagpili ng expensive wine at pag-evaluate ang mga matatandang mayayaman. Napatingala si Catalia at napairap. Ang kulit mo talaga kahit sugatan ka na. Hayaan mo next time, ako nang sasalo ng bala. Gusto mong ikaw naman na mag-drive habang ako ang hinimatay? Teka. Ani Arthur habang sinisikap umayos ng upo. Inalagaan mo ko? Kinakabagan lang ako sa konsensya. Kung iniwan kita kahapon, baka ako pansisisihin ng mga multo ng magulang mo. Ngumiti si Arthur, pero hindi na siya nangulit pa. Tahimik lang siyang tinanggap ang sopas na inabot ni Catalia. Pasimpleng tinitigan ni Catalia ang lalaki mula sa pilikmata nitong mahaba, hanggang sa pagkakaangat ng cheekbone nito. Ano na naman yung iniisip mo? Tanong bigla ni Arthur. Wala, baka lumamig yan sabaw mo. Bilisan mo kumain. Planado na ang lahat. Gagawa sila ng plano kung saan sila magse-set up ng auction na gaganapin sa isang private estate sa Antipolo. Ipapakalat nila ang isa sa mga ipapa-auction ay ang painting na target ng mga kalaban. Nasa loob sila ng isang malaking bulwagan na pinalamutian na parang tunay na auction house. Naka-standby na rin ang pulisya. Maya-maya pa ay dumating si Celestina, kasamang isang lalaking matangkad na may pilat sa pisngi na si Ramon. Confirmed. Nandito na mga target. Copy. Just stick to the script. Huwag ka lang kabahan. Too late. Kinakabahan na ako. Pero ang ganda ko kasi, so carry lang. Umakyat si Catalia sa harap at inilatag ang case. Sa loob nito ay isang painting pero hindi iyon ang orihinal. Palihim namang pumasok ang private team ni Arthur para itrace sa mga devices ni Celestina at Ramon. Maya-maya, nagbid si Celestina ng 10 milyong piso. Tumugon si Ramon na 15 milyon. That's it. Nahulog na sila sa bitag. Biglang bumukas sa mga hidden doors sa paligid ng venue. Ang mga pulisya na dala ang mga baril nila ay lumabas at tinutukan ng dalawa. May warrant arrest rin sila upang legal na dakpin ang mga ito. Hello, Professor! Anong ginagawa mo, Catalia? Mariing tanong ng profesora. Just casually taking my inheritance back. Medyo boring ang klase mo last sem. Kaya naisip kong mas exciting tong gagawin ko. Walang karapatan ng babaeng yan. Impostora lang yan. Isa siyang scam artist. Sigaw naman ni Ramon habang pinusasan na ng mga pulis. That's rich coming from a manananloko ng investors at nagtago sa Italy habang umuutang sa pangalan ng Maruha. Binunot niya ang kanyang phone at ipinakita ang litrato ni Ramon na may kasamang babae sa yacht.
Cute ang shorts mo rito, Tito. You're surrounded. May CCTV, may mga pulis at may mga dokumentong pinirmahan yung dalawa. I suggest tumahimik na kayo bago pa madagdagan ang charges nyo. Ilang linggo matapos ang operasyon, nabawi na ng gobyerno ang ilang art pieces at yaman na tinangkang agawin ni Ramon. Lumabas sa balita ang pagkakatuklas kay Catalia bilang ang tunay na Mariu heiress. Nagulat ang buong campus at mas lalo nagulat ang mga dating umalipusta sa kanya. Sa press conference na ginanap sa loob ng Mariu Estate, ngumiti sa harap ng media si Catalia. Miss De La Peña, Mariu, ano pong unang gagawin niyo bilang lehitimong tagapagmana? Tanong ng babaeng reporter. Una, siguro magpapatayo ako ng scholarship fund para sa mga estudyanteng hindi kayang bayaran ng tuition. Dahil doon din ako nanggaling, kaya nga sumikat sa campus eh. Final question, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na makausap ang batang Catalia na walang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao, ano ang sasabihin niyo sa kanya? Anong pangalawang reporter? Sasabihin ko sa kanya, hindi mo na kailangang magpanggap para mapansin ka. Hindi mo kailangang sukulian ang pagmamahal ng mga maling tao. Darating ang panahon na ang mundo maghahanap sa'yo. Kaya kapit lang, Catalia. Pagkatapos ng press conference, tahimik na bumalik si Catalia sa loob ng mansyon. Nagubad siya ng high heels at iniwan ang clutch sa ibabaw ng table. Naupo siya sa isa sa mga malalambot na upuan sa veranda. Lumabas si Arthur mula sa hallway at may hawak na baso ng juice. Wala itong suot na coat at medyo magulo ang buhok. Ramdam ni Catalia na pagod din ito tulad niya. Galing mo doon. Parang hindi ka nagsisinungaling buong buhay mo. Talent yan. Trained by years of hustling and heartbreak. Ngumiti siya pero hindi naabot ng ngiti ang mga mata. Tumayo siya, lumapit kay Arthur at inabot ang isang blank check. Here, para sa'yo. Hindi ko alam magkanong worth ng ginawa mo para sa akin. Pero mas maganda kung ikaw na mismo mag-iisip, hindi naman ako madamot. Napakunot ang noo ni Arthur habang nakatingin sa sobre. Ano to? Money. Or kung gusto mo, share sa kumpanya, pwede rin. Or kahit bahay sa Paris, kahit alin, basta huwag mo lang sabing hindi mo kailangan. Catalia. Niligtas mo ko, hindi lang dahil sa engagement na yan. You protected me. You cared. And now, I want to take care of you too. Natahimik si Arthur. Tinignan niya ang sobre at pagkatapos ay si Catalia. Hindi ko ginawa to para bayaran. Then why? Why stay by my side all this time? You almost got killed, Arthur. Because it was your father's last wish. Napakurap si Catalia. Your dad was a great man. At bago siya sumakay sa eroplanong yun, he sent a letter to his lawyer, my uncle. He knew may banta sa pamilya niya. At kung may mangyari, gusto niyang may maghanap at magbantay sa anak niya. Sa'yo. And I was that someone. So, all this time, utang na loob lang ang dahilan. May pait sa tinig niya kahit sinusubukan niyang itago. At first, oo, I was just fulfilling a promise. Pero habang tumatagal, hindi niya itinuloy. Tumayo na siya tumalikod. Basta't hindi kita nilapitan para lang sa magiging benefits ko makukuha. Hindi kasi yun ang purpose kung bakit nagawa ko to lahat. At dahil tapos ng hiling ng ama mo sa akin, mas mabuting dito na lang tayo, Catalia. Natahimik si Catalia. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. But what if ayoko lumayo ka? Arthur, dahil masyado kang pa-fall at napaka-green flag mo. Tingin mo ba hindi kita magugustuhan? Makapal na mukha akong umamin pero gusto kita. Then, that's your problem now. Ngumiti si Arthur na mapakla at iniwan siya nakatayo mag-isa sa veranda. Hindi inaasahan ni Catalia na umamin ng ganoon. Naging desperado siya nang sinabi nito ang mga ganoon salita. Kahit expected na niyang i-reject siya nito, masakit pa rin pala kung mangyayari talaga. Kinabukasan, nagising si Catalia sa isang misyon. Ang magpapansin sa lalaki. Hindi pwedeng ganoon na lang sila magtapos. Nakita niya si Arthur sa garden ng mansyon. Busy ito sa pagbabasa ng mga bagong security reports. Bumaba si Catalia mula sa hagdan at sinadya magsuot lamang ng roba at sinadya niyang ipakita ang kanyang balikat. Bit-bit niya rin ang malaking tray. Good morning, babe! Hindi lumingon si Arthur. Umupo si Catalia sa tabi ng lalaki at inilapit ang tray.
I made breakfast. Pwede ring peace offering or love confession part 2. Wala akong time para dyan, Katalia. Nagpapakit pa rin si Catalia habang hinahain ng mga pagkain sa tray. Alam mo, hindi mo kailangang maging suplado. Hindi naman nakakamatay ang ngumiti minsan. Binaling niya mukha nito at sinubukang ilapit ang isang kutsara ng pagkain sa bibig ni Arthur. Nagkibit-balikat lang ito at muling ibinalik ang tingin sa hawak na report. Baka pwede mo kong iwan para matapos ko to. Gusto mo ba ng breakfast in bed sa susunod? Wait, tama. Nandito tayo sa garden. Mas romantic, di ba? Wala pa ring reaksyon mula kay Arthur. Tahimik pa rin ito at mukhang mas nakatuon sa report kaysa sa kanya. Napaismid si Catalia. So, ganito na lang ba tayo? Magtatrabaho ka habang ako parang asawa lang na pinapabayaan. Hindi ka man lang ba natutuwa sa effort ko? Ibinaba ni Arthur ang report at tumingin kay Catalia. Ano gusto mong marinig, Katalia? Na masarap ang niluto mo? Na ang ganda mo ngayong umaga? Okay, fine. Maganda ka. Masarap siguro yung breakfast mo. But I have work to do. Kung nagluluto ko ng itlog, hindi ibig sabihin, dapat na ako ma-fall agad. So ang problema mo lang talaga ay trabaho. Kasi kung trabaho lang, edi dalhin natin to sa board. Gusto mo akong tumulong? Bibigyan kita ng business proposal habang naka-lingerie ako. Katalia, I appreciate the effort, okay? I do. But we have bigger things to worry about. At kung patuloy mo akong bibiruin sa ganito, lalo lang tayong walang mararating. Wow! Ikaw na, Arthur. Wala mo lang thank you for the breakfast? Fine, magkita na lang tayo mamaya. Tumayo si Catalia sabay kinuha ang tray ng pagkain. Mayabang siya nagmarcha pabalik sa mansyon. Kinagabihan, nakaupo si Arthur sa kanyang study table at tahimik na nagtatrabaho nang biglang bumukas ang pinto. Nilapitan ni Catalia ang lalaki at marahang sinandal ang ulo sa balikat at kunwaring inaantok. You smell like bagong ligo. Dito muna ako Tinignan lang siya ni Arthur, pero hindi siya tinaboy. Ilang segundo ay bigla itong bumuntong hininga. Tumigil ka na nga. Bakit? Kinikilig ka na ba? Hindi, naiistorbo lang ako. Same thing. Kasi love is supposed to be inconvenient. Natahimik si Arthur, pero hindi rin niya tinanggal ang ulo ni Catalia sa balikat niya. Pinikit din niya ang kanyang mga mata, kahit isang saglit lang. Busy si Catalia sa pag-check ng bagong ayos sa library ng mansyon nang tinawag siya ni Arthur sa malaking receiving area. Pagdating niya ay nakatayo na roon ang dalawang tao. Catalia, I want you to meet Ma'am Beatrice and Sir Hugo. They were very close to your parents. Alam nila kung paano pinatakbo ng pamilya nyo ang buong Murillo State. Ngumiti ang mga bisita. Tinabik pa ni Beatrice si Catalia sa balikat. We watch you grow up, kahit sa malayo lang. Finally, we're so happy to help you learn how to run your legacy. Starting today, ituturo namin ang basics, from asset management to trust funds. Segunda ni Sir Hugo. Napangiti si Catalia ng pilit, pero napatingin agad siya kay Arthur. Wait, starting today? Saan ka pupunta? I have to go. May kailangan akong asikasuhin abroad. It's not forever, just for a while. What? Lumingon ang lahat kay Catalia, pati si Beatrice na patras ng konti. Sorry, what? Aalis ka just like that? Ni hindi mo man lang ako tinanong kung okay lang sa akin? Hindi ko kailangan ng pahintulot. You'll be in good hands. But they're not your hands. Natahimik ang buong sala. Alam mo ba kung anong hirap ko naramdaman bago ko inamin sa sarili kong gusto na kita? Tapos iiwan mo lang ako na parang hindi ako worth staying for? Catalia, enough. You are the worst heartbreak of my life. At ni hindi pa tayo naging magjowa, sinaktan mo na ako. Dahil sa kahihiyan, agad siyang hinila ni Arthur papunta sa hallway. Nakita pa nilang kinindatan ni Beatrice si Hugo at may binulong. Pagdating sa hallway, bagyang sinarado ni Arthur ang pinto at tinignan si Catalia na parang sasabog na sa inis. Ano ba problema mo? Ikaw! Hindi mo ba naisip? Baka mas madali mong matutunan ang lahat kung wala ako sa tabi mo. Hindi ka aasa sa akin. You learn to stand on your own. So, iiwan mo ako para lumakas ako? Arthur, love is not a protein shake. Hindi ako lalakas dahil lang iniwan mo ako. Hindi ko to ginagawa para saktan ka. Bakit parang nasasaktan ako ngayon? Ayoko nga umalis ka. Lumapit si Arthur at dahan-dahang hinawakan ng pisngi ni Catalia para punasan ng luha nito gamit ang hinlalaki. Kasi kung hindi ako lalayo ngayon,
Baka hindi mo na makita kung gaano ka kalakas. Kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Ayoko na maging malakas kung hindi kita kasama. Saglit na natigilan si Arthur. Sa isang malalim na buntong hininga, binawi niyang kamay mula sa pisngi ni Catalia. Lagi ako nandito. Hindi mo kailanman malalaman ko paano hawakan ng lahat ng ito sa sarili mong paraan. Your parents left you a legacy. You're not just Catalia na nakakabigan at matalino. Ikaw ang Mario Heiress. At kailangan mo maging handa. Gustong kumontra ni Catalia. Gusto niyang sabihin na kaya niya maging handa kahit hindi siya iwan ni Arthur. Pero alam niyang hindi na magbabago ang isip nito. Kung hindi mo ko iniwan sa umpisa, bakit ngayon pa aalis? Ilang saglit na katahimikan na namagitan sa kanila. Sa halip na tumugon si Arthur, ay bumuntong hininga na lamang siya at marahan tumalikod. Arthur! Tumigil si Arthur, pero hindi man lang humarap. Nanatili siya nakatalikod, tila nilalabanan ng sariling damdamin. You'll be fine, I promise. Pagkatapos noon, tinuloy niya ang paglakad hanggang sa mawala siya sa dulo ng pasilyo. Naiwan si Catalia na nakatayo sa kalagitnaan ng hallway. Hawak pa rin ang pisngi kung saan saglit siyang hinaplos ni Arthur. Napapikit siya na mariin at hinayaan ng luha niyang bumagsak. Mabilis na lumipas sa mga buwan at bawat araw ay lalong namumukadkad si Catalia. Hindi lamang sa panlabas na kagandahan, kundi pati na rin sa kumpiyansa, karisma at disiplina. Nagbago na rin ang kanyang dating simpleng imahe. Ngayon, taglay na niyan tindig ng isang tunay na tagapagmana. Ngunit nananatili pa rin mapaglaro kapag kasama ang mga kaibigan. Malapit na ang pagtatapos niya sa kolehiyo, kaya't abala si Catalia sa mga huling proyekto at paghahanda para sa nalalapit na graduation ball. Subalit sa gitna ng kaabalahan, hindi pa rin nawawala sa isip niya si Arthur. At dating tinutuligsa at binubulong-bulungan noon, ay siya ngayong hinahangaan ng karamihan. Grabe, ang ganda talaga ni Catalia. Nakita mo ba ang bagong bag niya? Limited edition ng Hermes yun. Pabulong na wika na isang babaeng estudyante. Sumagot naman ang kanyang kasama. Ang tanong, may chance pa ba tayo? May kailangan ko munang bumili ng yate bago niya ako pansinin. Kinaumagahan, tumigil sa harapan ng campus ang isang magarat itim na SUV. Lumabas mula rito si Fabio, ang personal na tsuper ni Catalia, at magalang na binuksan ang pinto para sa kanya. Ma'am Catalia, good luck po sa presentation niyo ngayon. Thanks, Fabio. Save me a seat sa Starbucks later, ha? Agad siyang nilapitan ng ilang kalalakihan. Catalia, I'm hosting a yacht party this Saturday. Join us? Unang nagtanong ay si James. Thanks, but I only attend parties kapag emotionally unstable ako. Medyo okay ako lately, so pass muna. Isa pang binatan sumubok lumapit sa kanya. We should have dinner sometime, just the two of us. Ani Tino. Tino, sweetheart, you're cute, but I'm loyal, not stupid. Hindi siya nagpapakipot o nagkukunwaring interesado. Wala siyang pakialam kung bilyonaryo o anak man ng sino man tanyag na politiko lumapit sa kanya. Dahil sa puso niya, may iisang tao lamang ang kanyang hinihintay. Nang naglalakad siya mag-isa, tahimik siyang bumulong sa sarili. Arthur, kung wala kang balak umuwi, pwede bang kahit sa panaginip mo lang dalawin mo na ako? Samantala, sa isang hotel suite sa France, nasa balkonahe si Arthur at may hawak na tablet. Hindi niya napapansin ang mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Nakatuon ang atensyon niya sa email na pinadala ng kasambahay na si Tita Letty mula sa mansyon sa Pilipinas. Magandang araw, Sir Arthur. Gusto ko lang pong ipaalam na palagi nasa labas si Ma'am Catalia nitong mga nakaraang linggo. May mga party-party pa po siyang dinadaluhan. Kasama rin po ang ilang mga lalaki. Nababahala lang po ako. Salamat po. Napaigting ang panga ni Arthur habang binabasa ang email. Party, every week. At may mga lalaki pa siyang kasama. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at hindi mapakaling naglakad-lakad sa loob ng kwarto. Sabi niya, gusto niya ako. Bakit parang masaya pa yata siya ngayon na wala ako? Kaagad niyang tinawagan ng kasambahay. Tita Letty, pakilinaw po. Anong klaseng party ba to? Sino-sino mga lalaking kasama niya? Hindi naman po ganoong kalala, sir. Mga kaibigan lang po niya sa university. Pero meron pong bagong madalas dumala. Anak daw po ng senador.
Anak ng senador. Halos masamid siya sa narinig. Pogi rin naman po kasi yun, mukhang mabango pa. Tita Letty, hindi po ako tumawag para hingin ang inyong comment. Agad niyang ibinaba ang tawag at napabuntong hininga. Napasandal siya sa pader at may pagsisising bumalot sa kanyang damdamin. Hindi ko na sana siya iniwan. Anya sa sarili. Alam ko namang mali ang ginawa ko. Ako mismo nagtulak sa kanya palayo. Sa loob ng silid ni Catalia, nagpa-practice siya ng kanyang graduation speech. Napalingon siya bigla sa isang litrato na lihim niyang pinaprint mula sa isang candid na kuha nila noon ni Arthur sa estate. Marahan siyang ngumiti saka nagsalita kahit walang ibang tao sa silid. Kung naririnig mo ko, Arthur, sana iuwi mo ng sarili mo dito. Dahil kung hindi, baka tuluyan ko nang sagutin ng anak ng senador. Out of burden lang naman. Napatawa siya ng bahagya sa sariling sinabi. Ngunit matapos iyon, malalim siyang napabuntong hininga. Naramdaman niya muli ang bigat ng paghihintay sa isang taong hindi niya sigurado kung babalik pa. Mabilis na pinindot ni Arthur ang kanyang telepono upang tawagan ng kanyang sekretarya. Book me the earliest flight back to the Philippines. Sir, sigurado po ba kayo? May mahalaga po tayong meeting next week. Cancel it. I have something more important to claim. Ang grand ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay napuno ng mga estudyante. Lahat ay napapalingon sa tuwing dadaan si Catalia. Kabilang na ang isa sa mga bagong graduates na si Inigo, anak ng isang senador, at isa sa pinakamatunog na suitors niya nitong mga nagdaang buwan. I must say, Miss Marie, kung hindi ako graduate ngayong gabi, baka naiyak na lang ako sa ganda mo. Komento nito. Ay sus, huwag ka nga madrama, hindi bagay sa'yo. Tumawa si Inigo at hindi may tatangging masyadong palapit sila kung magsalita. Sa pagkakataong iyon, hinawakan niya na magaan ang siko ni Catalia upang alalayan ito papunta sa gitna ng dance floor. Hindi tumanggi si Catalia dahil para sa kanya ay sayaw lang yon. Isang gabi lang ng kasayahan. At para na rin sa sariling pakonsuelo, baka sakaling mawala ang bigat ng pagkakamis niya sa isang lalaking ilang buwan nang hindi nagpapakita. Ngunit biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at mula sa liwanag ng hallway ay pumasok ang isang lalaking bihis na bihis sa itim na suit na si Arthur Santiago. Pinanood lang niya si Catalia na masaya at nakangiting umiikot sa dance floor kasamang isang lalaki. Naglakad si Arthur papasok sa ballroom at doon din siya napansin ni Catalia. Arthur? Hindi niya inaasahang darating ito at lalo na hindi niya inasahang magpakita ito ngayong gabi. Kaibigan mo? Tanong ni Inigo. Fiancé niya. Medyo nanlaki ang mga mata ni Catalia na marinig ito. Excuse me? Fiancé pa rin? Hindi ko yun binawi, Catalia. Hindi ko lang inasahan na kailangan ko pang ipaalala sa'yo. Agad na bumitaw si Inigo. Napalunok ito, pero bago pa makahanap ng excuse, tumango na lamang at nagpaalam. Nanatiling nakatitig si Arthur kay Catalia. Wala siyang pakialam sa mga taong nanonood. Wala ring pakialam kung masyado siyang late. Gusto mo ba sabihin sa akin kung anong klaseng kasayaan ang meron dito? Or should I just assume, ikaw ng queen ng dance floor at akong pinakawalang kwenta lalaking iniwan ng koronang dapat sa'yo? Wow! Wow talaga. So yun ang gusto mong opening line? After 3 months ng zero contact? May rason ako. At may puso ako. Huminga ng malalim si Arthur. Sa kabila ng inis niya ay hindi niya may tatangging mas lalim gumanda si Catalia. Hindi kita ginustong saktan. Pero ginawa mo. Napatigil si Arthur. Hindi niya ito masagot ang diretsyo. Tinitigan niya ang mukha ni Catalia at naramdaman niyang mas lalong dumami ang mga taong nakatingin sa kanila. Pero hindi niya yon inintindi. May mas mahalaga siyang sasabihin. Ginawa ko yun dahil alam kong malaki ang gagampanan mo. Catalia, napakahalaga mo. Pero natakot ako na baka, kung palagi ako nasa tabi mo, hindi mo maabot yung buong potensyal mo. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Naalala mo pa ba ang sinabi mo bago ka umalis? Na magiging maayos ang lahat? Paano magiging maayos ang lahat kung hindi mo man ang sinabi sa akin ng totoo? Iniwan mo ako nang hindi mo pinaalam kung bakit. Tumahimik si Arthur. Alam niyang tama si Catalia. Mali ang naging approach niya noon. Pero ngayon, gusto niyang baguhin ang lahat.
Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit hindi pa rin siya nilalapitan ni Catalia. Kita sa mukha nito ang sakit at hinanakit. Pwede ba kitang maaya sa isang sayaw? Ano? Sayaw? Kahit isang sayaw lang, Catalia. Napakunot ang noo ni Catalia. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang patigilin si Arthur. Pero nang makita niya mukha nito ay hindi niya nagawa magsalita. Sa halip, tumango siya ng dahan-dahan. Napangiti ng kaunti si Arthur. Hindi na siya naghintay ng iba pang sagot. Lumapit siya at inilahad ang kanyang kamay. Isa lang, Arthur. Isang sayaw lang. Isang sayaw lang. Hinawakan niya ang kamay ni Catalia at dinala ito sa gitna ng dance floor. Ang tanging naririnig lang nila ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahina ngunit swabe nilang galaw sa saliw ng musika. Hindi nagsalita si Arthur habang sumasayaw sila, pero sa bawat hakbang niya, sa bawat galaw ng kanyang kamay, tila sinasabi niyang hindi na niya hahayaan pang mawala muli si Catalia. Muling naghari ang katahimikan sa pagitan nila matapos ang huling sayaw. Nagpasya sila mag-usap pagkatapos nilang sumayaw. Sa hardin ng hotel, nakatayo sina Catalia at Arthur sa lilim ng mga malamlam na ilaw. Ang kaninang ingay ng musika ay ngayon naging mahinahong bulong na lamang mula sa malayo. Si Arthur ang bumasag ng katahimikan. I thought na kapag aalis ako, mawala nararamdaman ko. Pero hindi ganoon nangyari. The more I stayed away, lalo lang naging malinaw sa akin, ikaw ang gusto kong balikan. Hindi kumibo si Catalia. Tanging ang marahang paggalaw ng kanyang mga mata ang tanda ng kanyang pagtanggap sa narinig. Hindi ako bumalik para lang sayawan ka ngayong gabi, Catalia. Bumalik ako dahil may gusto kong ialok sa'yo. Saglit na napatitig si Catalia nang inilabas ni Arthur ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa ng suit nito. Binuksan niya ito at tumambad ang isang singsing. I'm not good with romantic lines, alam mo yan. Pero I know one thing. I want you with me. Will you marry me, Catalia? Sandaling nabalot ng katahimikan ng paligid. Hindi gumalaw si Catalia. Hindi rin siya ngumiti o nagpakita ng saya. Bagkus ay bahagyang napakunot lamang ang noo. Tila may dinaramdam na pait sa kanyang dibdib. No. Napakunot ang noo ni Arthur. Halatang hindi handa sa narinig. No. Narinig mo ko, Arthur. It's a no. Muling sinarado ni Arthur ang hawak na kahon. Bagamat kalmado ang kilos, halatang pagkalito at sakit sa kanyang mga mata. Akala ko ba ako ang gusto mo? Bahagyang umiti si Catalia, ngunit ito ay isang ngiting hindi ganap na masaya, kundi may halong pait at pagtatampo. Oo, ikaw ang gusto ko. Pero Arthur, iniwan mo ko ng ilang buwan na hindi mo pinaramdam sa akin na babalik ka pa. Tapos ngayon, gusto mong tanggapin ko na lang agad ang singsing mo? Napabuntong hininga ang lalaki. Catalia, alam mong may dahilan ako. Tama, may dahilan ka. Pero hindi ba naisip mo rin na baka pagbalik mo, wala na ako? Arthur, feelings aren't things na pwede mong i-post tapos balikan anytime you want. Hindi ako Netflix show na pwede mong panoorin kung kailan ka lang free. Natahimik si Arthur. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitawan ni Catalia. Ngunit tanggap niya rin na siyang may sala kung bakit narito sila ngayon. Hindi kita tinatanggihan dahil hindi na kita mahal. Tinatanggihan kita dahil gusto kong maintindihan mo ang naramdaman ko nang iniwan mo ko. Consider it your punishment. I understand. Pero Catalia, huwag mong isipin na susuko ako dahil sa sinabi mo. May himig na nang iinis ang babae na sumagot. Oo, good. Kasi kung sumuko ka agad, lalo ako madidisappoint. Bahagya ng gumaan ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit nanatili ang malinaw na lamlam. Bago tuluyang umalis si Catalia, muling nagsalita si Arthur. By the way, Catalia, I love you. Napahinto ang babae ngunit hindi na lumingon pa. I know, that's why, galit ako sa'yo. Tuluyan na siya naglakad palayo, iniwan ng lalaking hindi na muling nagtanong pa. Tahimik na bumaba mula sa kanyang silid si Catalia na marinig niya ang banayad na tunog ng piano mula sa bulwagan ng mansyon. Maingat niyang sinilip ang pinagmumula ng musika, ngunit agad siya napakunot ang noo
nang matanaw niya si Arthur na marahang tumutugtog ng isang pamilyar na awitin. Nakatayo na maayos si Arthur sa harap ng antigong piano na pag-aari pa ng pamilya Moriu. Maaliwalas sa mukha nito, kalmado, ngunit may bahid ng seryosong determinasyon. Muling sumuliyap si Catalina at huminga na malalim bago nagkunwaring malamig ang ekspresyon sa kanyang paglapit. Hindi ko alam na marunong ka palang tumugtog. Huminto sa pagtugtog si Arthur at mataman tumingin dito. Marami kang bagay na hindi pa alam tungkol sa akin, Catalina. I see. Pero hindi naman ako nagtanong. Muling napakunot ang noon ni Arthur, ngunit sandali lamang bago bumalik ang kanyang ngiti. Tumayo siya at lumapit sa dalaga, tanga ng isang maliit na kahon na yari sa itim na velvet. May regalo ako para sa'yo. Sana tanggapin mo. Pinagmasdan ni Catalina ang kahon, ngunit hindi niya ito agad kinuha. Hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano sa akin. I'm an heiress now, remember? Mayaman ako. Hindi umimik si Arthur. Sa halip, binuksan ito ang kahon upang ipakita ang laman. Isa itong aquamarine pendant na pinalilibutan ng maliliit na brilyante. Bahagyang napaawang ang labi ni Catalina, ngunit mabilis niya itong itinago. I just want you to know na pinili ko yan dahil kasing linaw ng batong intention ko sa'yo. Tumibok na mabilis ang puso ni Catalina. Ngunit agad niyang inayos ang sarili upang hindi mahalata. Natututo ka na ring mambola. I like the improvement. I'm serious. I'm courting you. Seryosong panliligaw, Catalina. Nagtagal ng ilang sandali ang katahimikan. Sa kabila ng malamig niyang tingin, ramdam niyang pagnanais na ngumiti. Ngunit hindi niya ito ipinakita sa lalaki. Then, court me properly. Huwag kang umasa sa mamahaling regalo lamang. Marahang umiti si Arthur. Noted, I'll do my best. Sa mga araw na sumunod, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Catalina ang panliligaw ni Arthur. May mga araw na bumibisita ito upang dalhan siya ng paboritong pagkain, o di kaya'y simpleng bulaklak mula mismo sa hardin ng mansyon. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Catalina na hindi siya gaanong interesado. Ngunit pagsara ng pinto o pagtalikod ng lalaki, agad siya nangingiti at kinikilig na tila isang batang hindi makapaniwala. Isang hapon, matapos ihatid ni Arthur ang isang tasa ng mainit at tsokolate, habang abala siya sa pagbabasa sa study room, tumikim ito bago nagsalita. Are you going to continue pretending na hindi mo gustong ginagawa ko? Tumingala si Catalina, maingat at prenteng tumitig sa lalaki. Hindi ako nagpapanggap. Just so happens na hindi ako madaling mapasaya. Umisi si Arthur bago ito tumango ng mabagal. I respect that. Pero kahit mahirap, hindi ako susuko. Tumalikod na si Arthur upang umalis. Ngunit bago pa ito tuluyan nakalabas, hindi napigilan ni Catalina ang sarili magsalita. Arthur. Lumingon muli ang lalaki, naghihintay sa sasabihin niya. Bukas, may pupuntahan akong exhibit. If you're not busy, samahan mo ko. Napangiti ng tuluyan si Arthur, ngunit pinigilan niyang ipakita ng buo ang kanyang kasiyahan. I'll be here early. Nang lumabas na si Arthur, agad na pasandal si Catalina sa kanyang upuan. Hawak ang pisngi na tila sinisikap pigilin ng ngiti na pilit kumakawala sa kanyang mga labi. Ano ba, Catalina? Nasaan ang pride mo? Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Napahampas siya ng unan sa kanyang mukha at umungol sa inis sa sarili. God, I'm hopeless! Pero alam niya sa sariling hindi niya ito kayang pigilan pa. Tahimik at malamig ang hangin sa loob ng silid-aklatan ng mansyon ng mga Moriu. Nakatayo si Catalina sa harap ng matataas na bookshelves. Abalang hinahanap ang dokumentong kailangan niya para sa isang business meeting kinabukasan. Halatang pagod na siya mula sa sunod-sunod na pagpupulong, ngunit determinado pa rin siyang matapos ang kanyang gawain. Hindi niya napansin ang paglapit ni Arthur na nasa likuran niya na pala. Hawak ang mga dokumentong hinahanap niya. Are you looking for this? Tanong ni Arthur habang nakalahad ang ilang papeles. Bahagyang nagulat si Catalina, kaya mabilis siyang pumihit upang harapin si Arthur. Ngunit hindi niya inaasahang sobrang lapit na pala nito. Hindi sinasadyang naglapat ng kanilang mga labi. Isang aksidenteng halik na pareho nilang ikinagulat.
Nanlaki ang mga mata ni Catalia na mapagtanto ang nangyari. Agad siyang umatras at tinakpan ang sariling bibig. I'm sorry. Halos pautal niya sabi. Namumula ang mga pisngi. Hindi ko sinasadya. Hindi ka agad nagsalita si Arthur, ngunit unti-unting lumitaw ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi mo kailangang humingi ng paumanin, Catalia. Tugon niya, mas kalmado kaysa sa inaasahan ng babae. I mean it. Aksidente lang talaga yon. Tumango si Arthur at lumapit pa ng bahagya. Maybe it was an accident, pero para sa akin, it felt right. Sandali na napatitig sa Catalia rito. Tila hindi niya sigurado kung narinig ba niya ng tama ang sinabi ng lalaki. Ilang buwan ko sinubukang kalimutan ka. Umalis ako dahil akala ko mawawalan nararamdaman ko. But the moment I left, lalo lamang tumindi. Hindi ko kayang alasin sa isip ko tungkol sa'yo. Napalunok si Catalia at marahang nagbaba ng tingin. Tila bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sinubukan niyang itago ang epekto ng mga salita ni Arthur. Dahan-dahang humakbang palapit si Arthur. Ang dating kalmadong mukha ay bakas na ngayon ang sensiridad at pagsisisi. Takot akong aminin sa sarili ko na mahal na kita. At kung malaman ko mahal mo rin ako, lalo lang ako natakot na baka masaktan lang kita. Catalia, I've never loved anyone as deeply as I love you now. Tahimik na nakatingin si Catalia kay Arthur at naglalaban ng kanyang puso't isipan. Ngunit sa huli, hindi na rin niya napigilan ang sariling damdamin. Akala ko ba wala kang panahon sa drama? Biro niya, ngunit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Kung ikaw ang dahilan, kaya kong tiisin ng kahit anong drama. Matapat na sagot ni Arthur. Marahang huminga ng malalim si Catalia bago tuluyang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magkunwaring wala akong pakialam sa'yo? Sa tuwing umaalis ka dito, pinipilit kong maging matapang. Pero deep inside, gustong-gusto kong habulin ka. Bahagyang natawa si Arthur. So, pinahirapan mo lang pala talaga ako. Gusto ko maramdaman kung seryoso ka talaga. Dahil mahal kita, Arthur. Mahal kita kahit nung iniwan mo ko. Mahal kita hanggang ngayon. Sandaling katahimikan ang namayahangi sa pagitan nilang dalawa. Marahang hinawakan ni Arthur ang mga kamay ni Catalia. I'll never live again. Lumapit si Arthur ng dahan-dahan at marahang iniyuko ang noo para dumampi sa noo ni Catalia. Pareho sila nakapikit, tila ninanamnam ang bawat segundo ng katahimikan. Simula ngayon, araw-araw kong ipapaalala sa iyo na hindi ka kailanman naging pangalawa, na hindi ka kailanman iniwan para lang sa kung anong rason. Nasa tabi mo ko dahil mahal kita, Catalia. Buo, totoo, at hindi na ako lalayo pa. Napakapit si Catalia sa kwelyo ng suit nito at nakawala ng matagal nang pinipigilan luha. Kapag iniwan mo ulit ako, Arthur, sisiguraduhin kong pati passport mo sunog na. Napatawa si Arthur at tuluyan niya niyakap si Catalia na mahigpit. Sa bisig niya, doon lang tuluyang bumigay ang damdamin ng dalaga. 2 taon na lumipas mula nang umamin sila ng kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Marami ang nagbago sa Mariu Estate. Naging mas maliwanag ang bawat silid, puno ng buhay ang bawat bahagi ng tahanan. Ngunit hindi nagbago ang pagmamahal na nananatili sa gitna nito. Tahimik na nakatayo si Catalia sa veranda ng mansyon habang tanaw ang malawak na hardin. Nilapitan siya ni Arthur mula sa likuran at marahang niyakap ang kanyang baywang at ipinahinga ang baba sa balikat ng asawa. You're up early. Mahinang sabi ni Arthur. Ikaw kasi ang lakas mong humilik. Pabirong tugon ni Catalia, ngunit ang mata niya ay puno ng lambing habang nakatanong pa rin sa malayo. It's peaceful, isn't it? Tumango si Arthur at napangiti. Worth all the drama? Definitely. Pero next time, less drama please. Hindi na kaya ng puso ko. Sagot ni Catalia sabay tawa. Tahimik silang nanatiling magkayakap. Sinusulit ang katahimikan na minsan lang nila maranasan. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita muli si Arthur. You know, nung una kitang nakilala, hindi ko inakala na dito tayo hahantong. All I wanted was to keep a promise to your father, sa pamilya mo. Pero ikaw pala magiging panghabang buhay kong pangako. And you know,
Nung una kita nakilala, all I wanted was your money. Biro nito, sabay mahigpit na hinawakan ng kamay ng asawa. Pero seryoso, you taught me na higit sa yaman, mas mahalaga pala ang taong nagpapahalaga sa'yo. I found both in you. Sandaling natahimik si Arthur at marahil naplos ang buhok ng asawa. Do you have any regrets? Tanong niya. None. Hindi ko pinagsisisihan kahit isang sandali ang pagmamahal sa'yo. Kahit minsan nakaka-stress ka, you're my best decision. Kahit napilitan lang ako nung una. Pareho silang natawa ng bahagya. Napayakap ng mas mahigpit si Arthur kay Catalia. Parang ayaw na niya itong pakawalan. Bumaba ang isang kamay niya sa tiyan ng asawa at banayad niya itong hinimas. And now, you're carrying our next adventure. Shh! Hush ka nga dyan! Napapikit si Catalia habang hawak ang kamay ng asawa sa kanyang tiyan. Baka marinig tayo ng baby at magdemand agad ang kung ano-ano. Anak natin to, malamang demanding din. So, mini-me? God, yes. Isang mini-you pa lang, hirap na ako sa schedule natin. Paano pa kaya pag dalawa yan? Don't challenge the universe, Arthur. Biglang tumakbo ang isang maliit na golden retriever puppy papunta sa veranda. Umakyat ito at humabol kay Catalia. Agad na tumalon sa paanan niya. Churros! Wag ka nga! Buntis ang nilalapagan mo ng pawis at laway! Tumawa si Arthur at yumuko upang buhati ng puppy. May nanay instinct ka na talaga. So protective. May protective mode ka rin ha? Remember nung tinakot mo yung delivery guy kasi mali ang ice cream na dinala niya? Excuse me, I did not scare him. I simply informed him that my pregnant wife doesn't like mango flavor disguised as vanilla. You told him the state had security snipers. Sabay silang natawa. Muli nilang tinignan ng tanawin sa harap nila. Ang hardin na ngayon ay may mga bagong tanim na bulaklak, isang mini greenhouse na regalo ni Arthur, at isang swing bench kung saan madalas magbasa si Catalia tuwing hapon. Maya-maya bumukas ang sliding door sa likod nila at lumabas si Tita Letty, may dalang tray ng almusal. Mag-good morning muna kayo kay baby bago magtsaa. At Arthur, wag mong painitin masyadong ulo ni Ma'am ha. Delikado sa buntis. Hindi po ako makapalag sa kanya, tita. Siya nga ang general namin sa bahay. At huwag mong kalimutan, Commander-in-Chief din ako sa kwarto. Ay, Diyos ko, huwag yun na akong isama dyan ah. Ani ng ginang. Umiling si Tita Letty at iniwan ng tray habang naiiling. Nagto si Arthur gamit ang tasa ng tsaa. To us, and to the little boss arriving soon. To surviving this pregnancy without murdering you. That's the spirit. Maya-maya, napansin ni Catalia na parang may iniisip si Arthur. Tahimik ito at nakatitig sa lamesa. May problema? Wala naman, naiisip ko lang. Spit it out, Santiago. Gusto mo ba ng isa pa pagkatapos ito? Anak? Oo. Arthur, isa pa lang ang hindi pa lumalabas. Gusto mo na agad ng sequel? Ang sarap mong mahalin kasi. Gusto ko na mas maraming mini-me versions natin para masaya. Masaya o magulo? Both. Arthur, hindi ba pwedeng hintayin muna nating matapos tong season 1 bago tayo magpa-renew for season 2? Gusto ko lang magpa-reserve ng slot. Baka maubusan tayo ng baby names. Kung yun ang concern mo, don't worry. May listahan ako. A to Z. May meaning pa bawat isa. Seriously? Of course! May pangalan para sa magiging CEO, sa magiging artist, sa magiging rebelde, sa magiging TikToker. Napailing si Arthur sabay tawa. Sana ang panganay natin, hindi yung last one. Hindi mo mapipigilan ng destiny, Arthur. Kung gusto ng anak natin maging dancer habang naka-crocs at may fairy wings, you better support that dream. Tumawa sila pareho at sabay sumandal sa upuan. Hinahayaang lamunin sila ng simoy ng hangin at umagang mapayapa. Biglang humugot ang malalim na hininga si Catalia at seryosong tumingin sa asawa. Pero alam mo, may natutunan talaga ako sa lahat ng pinagdaanan natin. I'm listening. Nung una, akala ko ang kaligayahan nasusukat sa kung gaano ka kagaling maglaro ng tao. Kung paano mo sila pabibilibin, painisin o paibigin. Pero nang dumating ka, natutunan kong may mga bagay pala na hindi kailanman kailangan laruin. Ang pagmamahal, dapat pinapangalagaan, hindi sinusubok ng paulit-ulit. Hindi agad nakasagot si Arthur. Sa halip,
Inabot niya ang kamay ni Catalia at hinalikan nito ng marahan. And I learned that love isn't just about protecting someone from danger. It's about choosing to stay, even when it's hard, even when it hurts. Kasi kung mahal mo, hindi mo siya iiwan sa gitna ng laban. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, pareho nilang alam na ang panibagong yugto na naman ang haharapin nila. Ang totoong yaman sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng alaala, sa lalim ng pagtitiwala, at sa tatag ng pagmamahal na piniling manatili kahit mahirap, kahit magulo, kahit hindi sigurado. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!